Hi guys, good morning. Hello sa aking mga kumare at kumpare ng mga Garden Fresh, di ba? At sa aking mga angkol at mga auntie na lagi ring nakaantabay sa aking mga pagkakamali. Thank you so much. Welcome back to my bashers. Today is Tuesday, May 7 at maulan na umaga. Maghapon ngayon uulan mga friend. At nagre-review ako ng mga comment. Pati yung mga old videos ko, may mga nagko-comment doon tungkol sa tungkol sa mga disability dito sa Canada, no, dahil sa sitwasyon ni Miles. At unahin ko tong nagtatanong. Dito lang sa recent lang to na video eh. Kasi sabi niya dito, nakaka-relate po ako kasi I have a son with autism and nonverbal and almost 11 years old. Although compliant siya, pero when he reaches the age of 18, adult na din and pwede po mag-ask about yung shared decision making sa Canada. How does it work po? Pag ganun ang disability ng bata, si Miles po ba may arrangement po sa government about sa ganun or sa guardianship po or ano po ang arrangement ng mga may disability po sa Canada pag nag-18? Plano ko po kasi mag-apply sa Canada. By the way po, you have a lovely house. Thank you so much for sa question mo, no. Normally kasi 'di ba, kapag nag-18 years old ang bata, meron na siyang sariling decision sa sarili niya, meron na siyang sa sarili niya kung paano gusto niya, ganyan. Dito sa Canada lalo ay pag 18 ka, talagang parang independent ka na. Ganun ang pinaka nila dito eh, training sa mga bata pag nag-18 ka na, adult ka na. Pwede ka na mag-move out, pwede ka na mag-desisyon para sa sarili mo. Sa atin naman din, sa Pilipinas, pag nag-18 na, dapat ganun din naman talaga ang batas natin. Adult ka na, bahala ka na sa buhay mo, may karapatan ka na mag-desisyon para sa sarili mo. Pero dahil sa atin, ay masyado natin nabibebe ang mga 18 years old. Minsan may asawa na nga eh. Sinasaklawan pa rin natin yung pagdidesisyon natin sa mga anak-anak. Ganun, parang yun ang kinamulatan natin mga friend, no? Pero dito sa Canada kasi, ay kapag nag-18 years old ka na, ikaw na bahala sa buhay mo. At minsan nga 16 pa lang eh, hinahayaan na nila mag-work as long as meron kang consent na mag-work yung anak mo. Pero parang ganun ang pinaka dito, no, yung nasanayan na. Pag 18, bahala ka na. Pero dahil sa katulad ni Miles na meron siyang disabilities, ay pagdating niya ng 18, mag-a-apply kami ng trusteeship and guardianship. Kasi meron siyang disability na in behalf of Miles, kami ang magiging primary decision maker niya kahit ma-reach niya yung 18 years old. Na to sa akin dati, na discuss na to sa akin dati nung kanyang social worker, na kapag nag-18 siya, kailangan ay mag-a-apply ng trusteeship and guardianship na legal pa rin ikaw na magiging decision maker ng anak namin, katulad ni Miles na may disability, no. Dito kasi sa Canada, kailangan black and white talaga. Kailangan talaga nasa legal ang lahat ng proseso. Mo yan. Kailangan naka-document ang lahat. Doon sa sinasabi niya na shared decision making sa Canada. Kasi mga friends, sa totoo lang, hindi ako masyado kasing mapag-research sa mga batas-batas dito sa Canada, no. Inaamin ko yun, hindi ako ganun ka-broad pagdating sa mga ganyan. Ang nangyayari kasi, i-apply ko na lang yung para sa amin ni Miles, no. Yung talagang nararanasan ko, yung actual na nangyayari sa amin, yung na-experience namin kay Miles, no. Si Miles kasi marami siyang mga team doctors na sa Stollery, tapos doon sa Glenrose. Ngayon, meron siyempre silang mga suggestions tungkol sa mga pinagdadaanan ni Miles. Meron silang mga
result, ganyan. Meron silang isa-suggest. For example na lang mga friend, no? Nung baby pa lang siya, gusto nilang i-undergo si Miles sa hearing test. Pero yung hearing test na yon parang mas malalim na test. Kung hanggang ano yung kanyang naririnig, ganon. I-sedate, patutulugin siya magdamag doon sa hospital. Pero imo-monitor naman siya. Hindi naman siya pababayaan na walang team na nakabantay sa kanya, no? In-explain na sa amin ng doktor kung anong proseso, anong magiging harm, anong risk, ganon. Dahil nung time na yon si Miles ay hindi masyadong stable yung health conditions niya. Tulog lang siya ng tulog, tapos yung kanyang breathing issues. Ngayon, kapag nag-under siya ng sedation, ay may risk na possibility siguro na hindi siya magising or something. Pero mapakaliit lang naman yun na risk. Hindi naman siya high risk, ganon. Tinatanong namin kung pwedeng i-delay na lang pagka okay na siya. So, okay. And then, nung dumating yung time na mag-school age na siya, mga 4 years old, kasi kailangan na niya mag-play school, inaano na ba rin nila, tinatanong pa rin nila kami kung gusto na naming mag-test si Miles ng hearing test. Sabi namin, it's okay, wag na lang muna. Parang ganon. Dumating na naman ang 8 years old niya, or 7 years old, kasi mag-school na siya sa elementary. Isa kasi yon sa mga SOP dito ng mga bata, eyesight, hearing test, kasi pag nag-school sila, para masuportahan sila sa kanilang school. Kasi alangan na mag-school sila kung hindi naman sila nakakarinig or yung eyesight nila baka may problema. SOP yun dito mga friend, no? Kasi kahit si Ashton nagdumaan siya sa ganun. Hindi kami pumayag kasi malaki yung takot namin na hindi siya pa rin kumbaga yung takot namin na hindi siya magising, ganun. So yun yung decision namin mga friend, no? Although i-discuss ng doktor, ng healthcare provider ninyo yung mga possibility na magiging yung result niya ay magiging okay, ganito ang magiging result, magiging benefit yun sa kanya, at ito rin ang mga risk. I-discuss kasi lahat diyan sa'yo. Tapos kami ang nagdidesisyon kung mag-go pa rin kami or hindi. Kami talaga. Kasi meron din sigurong side na, meron ding time na nagdidesisyon kami na pabor din sa both. Yung ganon, yung doktor, ito ang magiging risk, ito ang magiging harm, ito ang magiging benefit. Tapos mag-go kami. Okay lang yun kasi naunawaan namin. Tulad nitong time naman no last ng surgery niya, nagkaroon siya ng Botox surgery or in-injection na yung dito niya kasi para naman makontrol yung kanyang excessive drooling. Kasi yung drooling naman ni Miles, minsan nagiging cause na rin nung yung raspy breathing. Nagkukos yun na parang nahihirapan siyang huminga dahil nga yung phlegm niya na-stuck dyan. Ngayon kung magkakaroon siya, yung babobotox siya, ma-injection niya yung botox niya, yung dito sa salivary gland niya, ay magbe-benefit siya, mas magbe-benefit siya, no? Diniscuss sa amin yan, matagal namin pinag-discuss yan, no? Mula nung baby pa siya actually, dinidiscuss namin siya. Pero meron kasi kaming mga option dati na tinry, meron siyang dinadrop sa bibig na para mag-control ng drooling niya. And then ngayon lumalaki na siya, parang hindi na nagiging effective yung mga drops na nilalagay sa ilalim ng dila niya para makontrol yung kanyang excessive drooling. Ngayon, sabi ng doktor ay let us try yung Botox injection. So both salivary gland niya ay gaganituhin, in-discuss siya sa amin yung process.
Tapos, ganito ang mangyayari, isisedate din siya. Pero sa normal na bata kasi, kapag halimbawa yung active na bata, pagka binotox and then after 2 or 3 hours ay nililet na namin sila, ginuguhom na sila kasi okay yung bata. Sa ano naman, sa situation naman ni Miles, ang gagawin natin, sabi niya ganyan, ang doktor, ay monitor siya the whole night. Titingnan namin yung lahat, nakamonitor yung mga aparatos niya na ganyan para ma-sure bago kayo umuwi ay okay siya. Hindi, mahirap naman kasi na papauwiin namin kayo after 2 to 3 hours and then magra-rush na naman kayo sa emergency dahil may something going on pagdating nyo ng bahay. Kaya yun mga friend, no, yung mga ganong desisyon na mas maraming magbe-benefit para kay Miles, nag-collaborate kami ng doktor na mag-come up kami sa ganong desisyon, nag-meet up kami sa isang desisyon na okay. Pero most of the time nga, kami pa rin ang nasusunod. Yung sinasabi nagko-comment na decision, shared decision making dito sa government, siguro hindi ko masyado kung paano na-apply yun. Sa amin kasi, flexible kami. Tulad nung halimbawa na meron kasi si Miles, meron siyang issue sa kanyang hips, na-dislocate yung hips niya. Since baby pa kasi siya noon, meron siyang issue sa hips niya. Tapos habang lumalaki, ay nagiging obvious lalong nagiging visible yung kanyang hips ay hindi okay. Pero dinidiscuss ng doktor namin na yung hips niya ay hindi naman siya in pain. Tapos this is parang major surgery siya. So kami syempre lagi kaming yung cautious anong magiging reaction ni Miles, yung magiging anong tawag nito, yung makaka-recovery siya, yung recovery stage niya, yung pagpapagaling niya, papaano, mga ganon. So sabi namin, kung total hindi naman siya in pain, at hindi naman yun talaga maiko-correct siguro in some reason, pero dahil hindi naman siya masyadong nagmo-move, or hindi naman siya makakalakad na, hindi naman siya makasit na rin ng properly. So, nagdesisyon kami na sa ngayon ay okay lang na ganyan. Tapos, kapag dumating ang time na kailangan na talaga siyang i-surgery, then, siguro ulit kami, magdi-discuss ulit kami. Ganun ba? Kasi dito, nasa sayo pa rin kasi kung papaano ka magdidesisyon para sa anak mo, no? Lalo si Miles na minor, kami talaga ang primary pa rin na nagdidesisyon para sa kanya. Although nandyan yung mga doktor na mag-guide sa amin, kasi dito i-discuss nila mula sa kaliit-liitang bagay, as long as may tanong ka sa kanila, entertain nila yung tanong mo. Yun, maraming mga si Miles mga ino-offer na mga procedure na hindi kami basta-basta nag-go as long as si Miles ay okay naman. Kasi the more mo na-touch si Miles, the more mo parang nasasaktan siya, lalong parang nagkakaroon siya ng complication, parang ganon. So, gayon mga friend, no? Nasa sayo pa rin dito sa Canada, nasa sayo pa rin kung paano mo didesisyonan yung anak mo, lalo na't minor. Tapos pag nag-18 naman sila at meron din kasing disability dito na kapag nag-18 sila ay parang yung depende rin sa disability ng bata kung paano ka magja-jump sa pagiging decision making, paano ka makakapag-contribute sa decision making ng anak mo na may disability na gano'n kumbaga depende nga kung may limitations ka sa pag-decision sa anak mo. Mayroon kasi din mga disability dito na bata na physically disabled sila pero mentally naman ay okay sila. So kailangan lang nila ng guidance, mga ganon ba.
Ayun, sa amin na kulang in-apply yung mga sinishare ko. Kasi sinasabi ko na hindi ako ganun ka-broad ang aking knowledge pagdating sa mga batas dito sa Canada. So ayoko naman mag-come up sa conclusion na ganito yan, ganyan-ganyan. So ina-apply ko lang yung experience namin mga friend, no. Dito kasi talagang bago ka mag-desisyon na magsa-surgery or procedure, kailangan yan talagang nakasign ka, na naiintindihan mo yung procedure, na naiintindihan mo lahat ang magiging risk factors ng gagawin sa anak mo. So, ganun, nag-iingat din kasi sila dito mga friend, no? Tapos, meron pang isang nagtanong sa lumang video namin na yung anak kasi daw niya ay mayroong autism. So, gusto niya dito mag-apply. Parang ganun din naman sa tanong ni sister, no? Pero, ayoko kasing masyadong maging harsh sa pagsagot sa tanong niya. Kasi, meron ako mga, nakikilala na sa mga gatherings namin, meron ako mga nakikilala sa mga doctor's appointment. Nagtatanong din sila kay Miles, no? Iba kasi yung sitwasyon namin mga friend. Si Miles kasi ay born citizen dito sa Canada, no? Kaya hindi limited yung ibibigay ng government sa kanya kung anong help na kaya ibigay ng Canada sa kanya. Walang limitation kasi born citizen siya. Hindi ko lang alam yung mga papunta pa lang dito. Kasi meron akong mga nakilala na hindi nakarating dito mga friend, no? Dahil may kondisyon yung anak nila. Tapos, depende. Kasi meron din akong nakilala na taga-church kasi namin sila. Na yung babae ang nauna dito. Tapos, yung family niya, 2 anak niya, na nasa Pilipinas, nakarating din dito kasi yung anak nila ay may delayed na 16 years old yata yun siya. Tapos, ang sabi nung kakilala ko, yung anak daw niya ay super delayed, nasa 6 years old at or 7 years old lang yung thinking ng bata. Tapos nakita ko nga naman yung anak niya. Talagang mapapansin mo na sa edad niya ay meron nga siyang disability, no, sa mental health niyang bata. Nung nag-apply daw sila, ang tagal-tagal na nilang in-apply. Kasi ang tagal na niya dito. Actually, mas nauna pa siya sa akin dito, eh. Tapos ang tagal-tagal na niyang in-apply yung family niya. Parang nawawalan siya ng pag-asa na makarating sila dito. Pero iintindihan niya kung sakali man dahil dun nga sa anak niya. Kasi nga dito, 'di ba, merong sinasabing medical inadmissibility. So, parang tanggap na niya. Pero alam mo, naabutan sila nung program ni Trudeau na family reunification program, yun ang sabi niya. Tapos, naka-receive siya ng letter na in-review ulit yung kanilang papers. Tapos, i-assess daw ulit. Tapos, sinend ulit sila sa medical. Ayun, nakakatawa kasi nakarating yung family niya dito. Siguro mga 4 years ago, na siguro yung family niya dito. Pero ang tagal na niya dito pero naabot dahil dun sa program na yon, nadala niya dito yung family niya. Kaya 'di ba nakakatuwa? Kaya yung mga nagtatanong-tanong sa akin, kasi parang hindi lang 1, 2 nagtanong sa akin tungkol dun sa kung merong disability yung bata, pwede bang madala dito? Ang masasabi ko lang, why not try? Kasi no harm in trying. Kasi siya nga nag-try lang siya ng nag-try. Pero hindi niya akalain na madadala nga rin niya dito yung family niya na merong condition yung anak niya. Nakakatawa kasi, 'di ba, hindi mo alam. Kasi dito sa Canada, pabago-bago talaga yung batas. Hindi mo alam na magkakaroon ng batas na ganito. Tapos, minsan i-stop din nila kasi kumbaga, na-reach na nila yung quota ng ganitong program nila, tapos stop nila. Hindi mo alam, mag-re-reopen uli.
Kaya natutuwa siya na nagkaroon ng program na gano'n, yung family reunification program. So, parang nandun na yata kasama yung mga parents, grandparents. Ewan ko kung matagal na yung parents, grandparents, pero yun yung mga time na nauso yung dadalhin dito yung mga lola-lola, yung mga ganun para makasama yung mga apo, magkaroon ng bonding. Kasi nabasa ko din noong ganon, kasi nag-apply ako, nandito kasi yung binan ko, mga friend, no. Nung nag-a-apply ako ng parents, grandparents, parang nababasa ko doon na hindi reason din na yung pagiging medical condition or hindi reason yung mga ganong factor para hindi magkasama-sama yung family dito sa Canada. Kaya maganda yung ganong program, mga friend, no? Kaya nagdagsaan dito yung mga lola-lola, mga lolo-lolo, mga ganon. Ano lang, mga friend, talagang pray lang. At malay mo, isang araw talagang tusulatan ka rin, no? Pwede mong dalhin dito yung family mo. Huwag kang masisiraan ng loob. Kasi nga, yung kakilala ko, talagang makikita mo yung bata talagang, para siyang bata, para siyang 7 years old, naglalaro siya, pero na siya 16 years old na siya, pero nakikita mo ang mga laruan niya. Pero nadala niya dito, mga friend, no? So, ang swerte nila. Sana nga, hindi ko lang sure kung open pa yung ganong program. You can search, mga friend, no? Kung may ganun pa bang program ngayon. At pagdating mo naman dito sa Canada at naaprubahan ka ng, halimbawa, meron kang anak na may disability at nakarating kayo dito sa Canada, lahat naman, mga friend, i-guide ka nila kung paano mo ma-avail lahat ng mga benefits, mga help na ma-avail mo sa Canada, no? Kasi ganun dito, mga friend, ni parang spoon feeding ka, may kakaroon ka ng social worker, ng case worker, mga doktor, bibigyan ka nila ng mga guides. I-guide ka nila kung paano ka nila paano mo ma-avail, paano ka mag-apply sa isang program, ganun. Ibig lang nila nga sa'yo yung yung link. Tapos nandun na lahat, sisend na sa spoon feeding nga, tuturuan ka nila kung paano mag-fill up. Minsan tatawagan ka pa nila, do you have a problem filling up the application form? Kung may problema, tawagan mo ako, tutulungan kita right away, ganun. At naranasan namin yun, napaka-helpful talaga nila pagdating dito, mga friend, no? Kasi ako, unang-una, hindi ko rin naman alam kung paano talaga ang gagawin ko, paano ko makapag-apply, ganyan. Sila lahat. Basta as long as yung maurirat ka ba sa kanila, tanungin mo sila ng tanungin at sasagutin ka naman nila. Siyempre, mga tao lang sila. Minsan, siguro may mga makakalimutan sila mga bagay-bagay na ganito ang gawin mo. Minsan mag-research ka din paano talaga kasi dapat ka din mapalatanong, anong gagawin ko, mga ganun ba. Kasi tulad na lang nitong huli, ang tagal na namin dito, mga friend, no? Nitong mga nababanggit-banggit ko na sana sa summer ay makapag-try din kaming lumabas ng Edmonton. So makatry din namin makapag-camping ba. Tinanong ko yung OT ni Miles, sabi niya. Actually, merong sabi niya ganyan, merong comfort camping para sa mga family na katulad mo, sabi niya ganyan. Doon sa camping na yon, privilege yun ng mga taga Alberta na magamit yun. Yun ay talagang intended lang sa family na mayroong katulad ng mga wheelchair user, na may family na may disability ang anak, or parents, or seniors na meron kasi silang listahan doon ng mga eligible kung sino pwedeng gumamit ng facilities na yon, mga friend, no? So, chinek ko yung website nila, ganito ang mga kailangan na condition para maka-avail ka nun. Ito, mga friend, no, isa siyang facility, ang pangalan niya ay William Watson's Lodge. Yun ay nandito sa may bandang Calgary, Kananaskis somewhere. Kaya kung taga dito po kayo sa Alberta, mga friend, na meron kayong kondisyon na naka-wheelchair or may mga chronic illness, ganyan. Ito ay privilege sa mga family. Pwede po kayong pumunta doon, pwede nyong i-check yung website. At napakamura, no, lahat ng mga gamit nandun na eh. So
pagpunta mo doon, para kang naka-hotel, or although naka-camping site kayo, para kang naka-hotel. Hindi ka magdadala ng tent mo, wala ka nang dadalhing firewood, or ang dadalhin mo lang ay mga personal mong gamit. Actually, food nga lang, food, tsaka paper plate, or mga kubyertos, mga ganun. Tapos kasi provided na nila yung mga beddings, soap, dishwashing, tapos meron na rin lutuan, may mga kawali na. Tapos sa isang bedroom, mayroon pang hanggang 9 persons, may 2 bed or 3 bed na queen bed. Kasi maluwang talaga siya, kasi nga wheelchair accessible siya. Ang ganda kasi, alam nyo pa, malalaman nyo na maganda siya kasi although mayroong lake, mula dito sa kwarto mo papunta doon, wheelchair, siya, talaga yung pavement niya, talagang pwedeng-pwede ang wheelchair. Tapos, $38 lang ang per night. 'Di ba? Pero ma-feel mo na para kang nasa hotel, pero para kang nasa hotel, pero ma-access mo yung lake, ma-access mo yung mga pwede kang mag-camp, ano bang tawag doon? Mag-bonfire. Para ka ring nasa camping, kaya lang ang comfort camping, ang style niya. Para sabi niya doon, ang goal nila ay yung mga katulad ng mga wheelchair user ay ma-experience din yung mga ganun outdoor na mga camping na hindi hassle. Nakakatuwa, 'di ba? Kasi kung mag-hotel ka nga ngayon, parang $100 average yun yung babayaran mo, pero tapos, kung gusto mo pang pumunta sa camping, parang hassle kasi naka-wheelchair siya. So, ito mga friend, kung gusto mong maka-avail nito, ay dapat sabi doon, 3 or 4 months, mag-booking ka na, para ma-block mo. Halimbawa, 1 week na gusto mo doon, ma-block mo yung week na yun, na mai-book na para sa'yo. Nakakatawa mga friend, no? Kasi yun, ang halimbawa lang na dapat mapalatanong ka talaga kasi meron silang isasagot sa iyo eh. Mga ganun ba? Why not gamitin natin yung social yung social worker natin, yung mga sources natin na matanong natin kasi kung anong mga dapat nating i-avail dito. Kasi syempre bago lang naman tayo dito sa Canada, no, hindi natin alam kung anong meron dito. Kaya magtanong tayo ng magtanong, walang masama kundi magtanong tayo. Ayun. Kaya yun ang natutunan ko dito. Kapag halimbawa naman, hindi rin nga ako pala research, no, magtatanong ako sa social worker namin kung meron kaming ma-avail na ganito, ganyan, kasi si Miles Today is ganyan. Sasagutin kanila mga friend, very sila, yung communication dito ng mga social worker o mga OT, ganyan. Napaka-okay, napakaganda. Kaya, ayun, nagbe-benefit kasi kami talaga sa government pagdating kay Miles. Kasi nga, born citizen siya ng Canada, mga friend, no? Ayun. Sa mga nagtatanong din, tungkol sa mga na-avail ni Miles, depende po kung anong probinsya kayo. Meron kasi si Miles na depende sa probinsya na ganito, sa ibang provinces ng Saskatchewan, iba rin ang program. Dito sa family ng Alberta, iba rin ang program. Ayan, mga kumari at kumpars, sana ay nasagot ko ng maayos. At sana ay nasagot ko nga ng maayos kasi hindi naman ako ganun ka-broad pagdating sa mga batas-batas dito sa Canada. Kasi kung meron man akong tanong, dumidiretso na ako sa social worker. Ginagamit ko yung ganung sources ko para hindi na ako malito or hindi na ako masyadong ma-confuse. So sila na lang magbibigay sa akin ng info. Although meron naman ako din mga nire-research. Hindi naman din ako maasa. Pero pagka may gusto talaga akong tumbukin na tanong, diretso ako agad sa social worker or case worker. Ganon. Ginagamit ko talaga yung maximum na yung sources ko dito sa pagdating kay Miles, no. Ayun, thank you so much mga friend. Sana wag kayong
siraan ng loob na mag-apply dito sa Canada, lalo na dun sa mga nako-confuse na kung pwede ba nilang dalhin dito sa Canada yung mga anak nila na may disability. Why not try? Try mo lang. Wala namang mawawala sa'yo. Kung hindi, then nagawa mo yung part mo, nasagot na yung ano mo na hindi pwede or ganyan. Pero ayaw kong maging harsh, no? Alam mo naman dito sa Canada, paiba-iba. Paggising mo, iba na ang batas. Kinabukasan, iba na naman. So, ayun mga friend, thank you very much sa laging nanonood. At wag naman mong kalimutan lagi mag-pray. Yung pray lang lagi talaga. Yun ang ating kasangga dito sa kahit saan ka pa man, no. Thank you so much for watching. Tsaka please subscribe, like and comment mga kaibigan ko. Smile and shine. God bless everyone. Sa uulitin. Thank you. Bye-bye.